bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Tuloy na ang bitay ni Lisa Tanas ayon sa opisyal na pahayag mula sa korte sa US. Itinakda na ang kanyang execution date sa susunod na araw matapos ang matagal na paglilitis. Wala nang lusot ang Queen of Pulburo at hindi na rin pinayagan ang anumang apila para mapagaan ang kanyang sentensya. Galit na galit si Lisa Tanas matapos marinig ang balita at ayon sa ilang sources, muli siyang nagwala sa loob ng kulungan. Alright, cut the video. Mga kababayan, sasalita muna ako. Sasabihin mo na naman, ayan, magkasalita na naman siya, fake news na naman daw. Okay, mga kababayan, itong video na panood nyo, no, yung si Ma'am Lisa Marcos daw ay bitay na susunod na araw. Okay, reaction video lang to, mga kababayan, hindi to galing sa akin, ha. Ito yung re-reaction natin. Ito yung kanyang YouTube, Yan ang YouTube channel niya. Nagpapanggap na DDS, kaya nadadamay kami sa iyo, boss. Okay, banatan natin tong DDS kuno na vlogger na to. Nadadamay kasi ang mga DDS vlogger na hindi naman nagpapakalap ng fake news. Kaya sa iyo, boss, na ikaw vlogger ka, titirahin kita, maka BBM naman tayo ngayon, maka Lisa naman tayo ngayon. Okay, kasi nasisira mo si si Maharlika, yung kumare ko So mapakikita, ganyan. Tapos ang pagbubuntunan niyan, ang mapapanood ngayon sa bandang huli ng video niya ay si Maharlika. Pero dito sa video na to, tapusin nyo, kayo na mag-analyze kung sa video na to ay meron kayo mapapanood kay Maharlika ng ganun sa kanyang content. Naku, nakakagigil to. Siyempre, mga kababayan, tayo nagre-reaction video lang, no? Yung mga nakikita natin sa social media, nire-reaction na natin, ina-analyze natin, inahatid po namin sa inyo, nagbibigay kami ng komentaryo kung ito ba ay hindi fake news. Pero kayo na mag-analyze kung fake news to, kasi panonoorin nyo si Maharlika Kasi ang nadadali dito, mga babayan, si Maharlika. Ngayon, damay din kami mga DDS na nagpapakalap kuno ng mga fake news. Kaya itong pagka nakakita ko lang ng thumbnail, fake news kagad na nakikita ko agad. Kaya ngayon, napanood nyo itong DDS na to, no, Sir Abante, Sir Paduano, itong patawag nyo, ito yung kanyang YouTube, hindi namin alam, hindi namin kasama, hindi ba DDS yan danadamay ho kami. Yan yung huntingin nyo. Yan ang patawag nyo dyan sa Tricom. Bakit siya naglalabas na ganyan? Kawawa naman si Ma'am Lisa. Dito kasi kay Maharlika, dito lang din ho kami kumukuha ng mga report. Kung wala naman siyang report na si Ma'am Lisa Marcos ay merong ganyang pinagdadaanan, ay hindi namin ho ibabalita. Kaso, nakakita po kami ng mga ganitong vlogger na may ganitong mga issue na pinapalabas. Takaw, yari ka. So syempre nililinis din naman namin yung mga pangalan o yung pagiging DDS, kasi po isa po ako sa membro ng Banateros Vloggers. Okay, sa Banateros vloggers po, hindi Banateros brothers, sila Tol J. Guevara yun, sila Sir Boss Banat Bay, sila Coach Oli. Iba yon, kami po yung vloggers, kami po yung nagsasurvey. Pagka pinapasurvey kami ni Sir Banat Bay, ni Tol J. Guevara, panood nyo yan kay Coach Oli, yung pag-survey ni Boy Sardinas at si Henry Ondago and Kalso TV. Ang papanood niya sa mga channel nila, kasi kami yung nagsusurvey. Walang cut na video, wala pong daya yon, kasi bawal pong mandaya, lalong-lalo sa mga survey, kasi nagkakaroon ng survey ngayon, nalaglag daw PDP laban. Ngayon nag-survey kami, mapapanood nyo kay Idol Banat Bay, panoorin nyo, kayo na lang po mag-analyze. Alam nyo mga kababayan, dito sa video na napapanood nyo sa channel ni Boy Sardinas, ito ay pagbibigay ng analyze at ay napapanood natin, kinukumpos natin yung mga napapanood natin at yun po yung napapanood nyo. Minsan na nga lang ako magsalita kasi yung may nagko-comment dyan, huwag ka na boy magsalita, diretso mo na kaagad sa video. Kaya kung nakikita nyo, bihira lang ako magpapakita. Nanonood ka ba? Nakikinig ka, ikaw nakikinig sa akin at ikaw nanonood ng video na to, pakinggan mo muna yung sinasabi ni Boy Sardinas, bihira na nga lang ako nagsasalita. Ay, mukha. Diba? Yan, na-analyze nyo mga babayan na ito dapat ang ipatawag sa Tricom. Ito yung nagpapalabas ng mga maling impormasyon. Nadadali ho si Maharlika dyan. Syempre, damay din kaming mga DDS. Kasi bakit may nagpapakalap na ganyan? Ngayon, nakikita nyo, may thumbnail akong ganyan. Pero, kampi ako ngayon, no? Mali kasi ginagawa mo, boss. Bakit mo sinasabing ganyan? Na susunod na araw, mabitay na si Madam Lisa Marcos. Mali yan, no?
Sa akin, kung walang ganyang balita, wag mo yung ilalabas. Ngayon, sa mga TRICOM dyan, ay baka magagalit ho kayo sa akin. Ito pong ebidensya, binibigay ko pong impormasyon na to, may nagpapakalat pong ganyan. Hindi po kami yon. Okay, baka nagdi-DS-DSan lang yan or para mapahamak yung mga totoong mga DDS na sumusuporta kay Tatang Digong, kami naman po ay pwede naman kaming gitna, lalo pag may mga ganitong mga balita na nakikita po namin. Pagtanggol din namin yung sarili namin, baka kami naman ang maipatawag niya sa may TRICOM, di ba? Yari kami. At yun na nga, ako, bihira na ako nagsasalita. Marami rito mga subscribers ko na i-direct mo na, wag na magsalita si Boy Sardinas. Ayaw nyo ba akong makita? Grabe naman kayo. So ganito ang mga kababayan, simulan na itong video. Kayo na rin mag-a-analyze. Tulad na sinasabi ko sa inyo, i-analyze nyo muna yung video. Huwag nyo muna sasabihan ng fake news. Nakakita po lang tayo fake news ka boy. Kayo na mag-analyze kung nasa video ba nito, itong sinabi nitong vlogger na to, yan o, yung vlogger na yan, na totoo ba yung sinabi niya. At makikita nyo yan sa video ni Maharlika. Kayo na mag-analyze kung totoo ba yung balita niya, nung ka-fake newsan niya o totoo ba yung sinabi niya sa kanyang mga pagsasalita sa kanyang vlog, kayo na ang mag-analyze sa sasabihin ni Maharlika sa video mapapanood nyo. Yun lang po kung bakit ako nagsasalita. Minsan nyo lang makita. Ayaw nyo ba makita ng poging palateros vloggers? So yun, simulan na natin mga babayan. Sana sa sinabi ni Boy Sardinas ito ay medyo natauhan, lalong-lalo sa page ko. Dami, puro fake news ka boy. Nung napanood naman nila na ako'y nagpapaliwanag, tinutulungan ko na nga lang ho yung yung sa TRICOM, tinutulungan ko na ito yung mga nagpapakalat ng fake news. Kasi hindi naman lahat ay ng DDS nagpapakalat. Yung iba dyan, DDS-DSan lang yun Nakikisabay lang sa uso Ganyan sila gumagawa ng Dapat pupuntahan nyo po yung mga ibang mga vlogger na nagpapakalat ng fake news. Yan yung may ipapatawag nyo. Di ba? So, sa video na to, lang tayo, half tayo. Alam niyo naman nasa lang naman tayo Pagka inaapi naman ng masyado sa social media itong si Madam Lisa Marcos, si BBM, na wala naman talaga sa issue, dapat i-cut natin yung mga fake news na yan. No, pag wala naman talaga totoong balita na about na nangyayari sa ganyan, huwag natin titirahin yan. Kasi huwag tayong gagaya sa ibang mga tanso na talagang kung banatan si Tatang Digong, wala naman silang naririnig, hindi sila kinakasuhan. Pero pag DDS ang bumanat, kakasuhan nila. O ngayon, subukan nyo. Ako, DDS vlogger, panig tayo sa Banateros Brothers, i-analyze nyo naman tong sinabi ko. At ito, pag may makikita pa ako na itong si vlogger na to, ay banata natin yan. At ipapakita ko sa inyo, kayo namang mambas dun sa tao na yon kasi fake news yan. Pero kung sasabihin kung fake news ba talaga to, syempre, kayo naman po nanonood, kayo na po mag-analyze kung fake news ba talaga itong vlogger na are. Okay? Kung nagustuhan mo itong vlog na to, paki-subscribe, paki-share para mapanood ng mga kumare natin na mga nagsasabi at galit sa DDS. Baka dito maanuhan ka, matauhan ka. Alright! So, simulan mo na yung video boy. Ang dal-dal-dal mo! Try mo na! Sure kayo, panoorin mo hanapin mo rito yung sinasabi ng vlogger na yan. Kung totoo ba yan sinasabi niyang unang-unang preview pa lang napanood mo. Kung hindi totoo yan o totoo kung totoo, bahala ka, analyze mo yan. Kung hindi totoo, sampalin mo yung vlogger na yan. Simulan mo na boy! Let's go! Tuloy na ang bitay ni Lisa Tanas ayon sa opisyal na pahayag mula sa korte sa US. Itinakda na ang kanyang execution date sa susunod na araw matapos ang matagal na paglilitis. Wala nang lusot ang Queen of Pulburon at hindi na rin pinayagan ang anumang apila para mapagaan ang kanyang sentensya. Galit na galit si Lisa Tanas matapos marinig ang balita at ayon sa ilang sources, muli siyang nagwala sa loob ng kulungan dahil dito mas hinigpitan pa ang seguridad sa kanya upang maiwasan ang anumang tangkang pagtakas o pananakit sa sarili. Maraming netizen ang nagsasabi na karma is real at nagtrending ang hashtag wala ka nang kawala sa social media. Ang mga pamilya ng mga naging biktima ng mga kanilang katiwalian ay nagsabing sa wakas makakamit na nila ang hustisya, samantala si Kuting na dati nang lumuhod sa hukuman para sa kapatawaran ni Lisa Tanas ay hindi pa nagbibigay ng anumang Iniimbestigahan pa rin si Kuting sa kanyang posibleng koneksyon sa mga kabalbalan at marami ang naniniwalang hindi siya makakaligtas sa kaso. Ayon sa ilang ulat ay talagang nagtangkapang nag-file ng last minute appeal, ngunit
agad itong ibinasura ng korte. Sa kabila ng lahat, walang special na trato ang ibibigay kay Lisa Tanas. Tatanggapin niya ang parusang itinakda ng batas, mahigpit ang pagbabantay sa kulungan at siniguradong walang makakapagligtas sa kanya. Sa huling sandali, maraming netizen ang nagsasabing ito ang katapusan ng Queen of Pulburon at naghihintay ng opisyal na anonso mula sa ibang bansa. Authorities habang papalapit ang oras ng bitay, isang bagay ang sigurado, tuluyan ng magwakas ang kwento ni Lisa Tanas. While mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin, ano ang inyong mga opinyon? Just comment below sa ating comment section at ating tatalakayin sa susunod na video. Panoorin nga natin ang buong detalye at kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga nagbabagang mga balita. Sabi ko nga, hanggang sa huling hininga o huling patak ng alindog ko. Ito yung ginagawa ngayon sa inyo sa Pilipinas na tayo ay ipapahuli. Kaya naman huwag kayong tumigil sa ikot buong Pilipinas na mag-gather kayo, lalo na ngayon panahon sa birthday ni Pangulong Duterte, 28. Kailangan natin mag-ingay sa buong mundo. Mga kababayan, nanap ko lang yung message yung bago nilang ulat ng mga Jotang Ginimes. Alright, tignan natin. Okay. Alright, so ito. Ang sabi nito ng NBI, balita, hindi ligtas sa pananagutan ng mga Pilipino hindi ligtas sa pananagutan ang mga Pilipino sa ibang bansa na nagpapakalat ng fake news. Mga kababayan, ulitin natin, ang numerong unang nagpapakalat ng fake news ay ang Pulboronic government. Tignan nyo yung senior ko dyan na galing kay SAS, na ang nagla-like kay Lisa Tanas, kay Marcos Jr. ay mga Vietnamese or mga taga-Africa or whatever, mga troll account. Tapos tayo pagbibintangan, baliktad po ang mundo na ngayon. Kasi gano'n naman, ang mga bangag, yung may mga saltik, tamang hinala yan. Ang utak ng isang taong sunog na sa ipinagbabawal na gamot o ipinagbabawal na pulburon, wala na po sa tamang kaisipan. Ang tingin nila sa sarili nila sila yung tama. Lahat kayo dito na mga medical personnel o yung doctor na may idea sa psych di ba? Psych nursing. Ang mga juang, sorry po, yung mga biktima kasi I'm just referring sa mga pulboronic. Ayoko offend dun sa mga biktima ng ng mga nagkaroon ng problem, mental challenge dahil sa kung ano man, pero I'm just talking dito sa nakatulad ng mga bangag. Yang mga yan, you know that, ang tingin nila sa ating mga normal na tao, tayo yung may something, right? Tayo yung may something, pero sila yung juang. Ito ngayon ang ginagawa ng bangag na gobyerno. Ang sabi nito ni Santiago ng NBI na tinatakot-takot ang lecheng ito. Ito ang sabi niya, hindi ligtas sa pananagutan ang mga Pilipino sa ibang bansa na nagpapakalat ng fake news. Ito ang tiniyak ng National Bureau of Investigation sa gitna ng patuloy na pagkalat ng mga maling impormasyon mula sa Pinoy abroad. Imagine nyo, abala itong mga buwaka ng inang ito sa kahahanting sa Pilipino all over the world para daw panagutin sa fake news. Ang daming krimen single day sa Pilipinas. Yung mga kinasangkutan ng mga politikong kawatan, yung mga krimen, prostitusyon, yung name it, lahat na. Alam nyo na yun kung ano yung mga krimen na nangyayari sa Pilipinas. Yung resources ng pera ng bayan, imbis na gamitin para tayo magkaroon ng peaceful street sa buong Pilipinas, yan dapat inuubos ng gobyernong jutang din ng bangag na ito, pero uubusin sa mga Pilipino daw na nagpapakalat ng fake news. This is very Lisa Tanas.
ang nire-refer kasi dito news, it's not really fake news. Ito yung mga ini-expose ko natin na kabangagan ni Marcos Jr., yung kidnapping, naalarma sila, nakarating sa akin. China, panoorin nyo, na nag-expose na si Lisa Marcos at si Marcos Jr. ang nag-facilitate ng kidnapping o illegal, ginawa nilang legal extraction like Pangulong Duterte dun sa dalawang minor age. Kaya nataranta ang mga buwaka ng ina dahil hindi na lang po kwento ni Maharlika ang narinig ninyo. Hindi na lang tong expose ni Maharlika, or audio ang naririnig ninyo. Meron ng biktima na kasalukuyan na nagkaroon ng protection dito sa Belgium nabigyan ng protection ng gobyerno ng Belgium dahil sa mga ebidensyang pinakita niya ang conversation ni Lisa Tanas Marcos with Francis Lloyd T. Chua na ex niya. Yun ang ipinakita niya sa gobyerno ng kaya nabigyan ng asylum visa. And yung ginawa ko rin dito sa the Netherlands, hindi pala ako gumawa, na ay ulitin ko ulit, na sabi ko kay Spokesary Roque, Spokesary, baka makatulong itong authenticated na forensic result from California dyan sa asylum seeking mo o asylum application mo. So, nandito na ngayon. Di ba, pinakita ko sa inyo the other day, dala akong hard copy. So, ako yung nagsabi kay Spokesary dahil ako naman ang nasa akin kasi yung original copy. So ngayon, mga kababayan, nasa gobyerno na po ng the Netherlands. Alright? Kasama yan sa pag-apply ni Harry. Kaya yung mga jutang din nang sabing iba-block nila yung application ni Spokesary. Galingan nyo yung pagkatangan nyo, ha? Ganun yung mga nagmay sumulat, ako po, I'm a former Filipino, I'm a Dutch citizen now. BS. Ang hirap sa inyo mga palangga ko, mga Pilipino. Diyos ko, nagka-Dutch. Naging citizen lang ng gato. Huwag kayong masyadong mayabang. Dahil brown pa rin ang line ninyo like E. Okay? Huwag kayong magyabang-yabang porket citizen na kayo ng ganito. Pwede ba? Huwag kayong self-entitled. Nakala nyo, ganito, ganyan. May karapatan kayo magpa-cancel. Katulad ng pa-deport si Marley. Nye. Galingan nyo. Hanget pa. Okay, tuloy natin, sabi ng NBI. Ayon kay NBI Director Santiago, makikipagtulungan sila sa International Criminal Organization, sa Interpol, para habulin ang mga ito. Bring it on, Santiago. Ipadala mo na kaagad dito sa Netherlands yung Interpol na sinasabi mo. Padala mo, ha. Aantayin ko dahil dito na ako titira. Gusto ko nga, ikulong na ako sa ICC. I'm serious. Yeah, sinasabi ko dito di ba palangga? Sabi ko, gusto ko na magpakulong sa ICC. Hindi ako nagbibiro. Basta katabi ko si Pangulo, magkatabi kami ng, hindi naman nagkatulungan, kwarto. Kasi alaw nila ako magluto doon, paglutuan ko silang lahat. Paglutuan ko si Pangulo Duterte ng tinolang manok na may tanglad. That's very, Bisaya na recipe. May kamunggay, kagkapayas. No, kaya huwag ako na ha? Akala nyo tatakot ako, magpakulong na ako sa ICC, hindi ako nagbibiro. Pakulong na ako dyan sa ICC, basta doon magkatapat yung kwarto namin ni PRRD para hingi ako ng advice sa mga kalokohan niya. Yung mga sense of humor niya, gusto kong mahawa. Kasi masarap kausap si PRRD, di ba? Kwento ko siya, kukunin ko na yung autobiography niya, susulat na ako ng book ngayon habang nandoon ako. Anyway, sabi ng mga walang hiyang ito, Polboronic, gayon pa man, aminado si Santiago na may ilang problema ang NBI sa paghahabol ng mga ito dahil sa pagkakaiba ng batas sa dalawang bansa gaya ng libel na itunuturing lamang sa Estados Unidos na civil case. Alam mo, this is pure intimidation sa atin. Kaya wag po kayong matakot. Wag ka aking email, ha? Yung mga sa tingin nyo hinaharas kayo, I will give you advice. Ayan yung email ko. Maharlika Network at Proton Mail. Okay?
to, pag may mga intimidation sa inyo ngayon, ay, ano, wala a catch. Okay? Ayan. Andiyan pa ba ako? Ano nangyari? Marley ka, nagkadula-dula na si Inday Giatay. So, ngayon, mga kababayan, pag in-intimidate kayo, what the heck? Sorry. Nandiyan pa ba ako, Day? Nandiyan pa ako. Okay. So, pag in-intimidate kayo, yan yung email ko. maharlikanetwork@protonmail.com. Okay? I-email niyo po ako dyan kasi bibigyan ko yung ng advice paano natin labanan ito. Huwag kayong matakot. Kasi eto to silence us. Sabi pa, alam pala niya like sa case ko. 'Di ba? Yung case na 3 na lang yung pinail nila sa akin. Kasi gusto talaga nila ako ipadukot sa Amerika. At gusto talaga ako ipagurgor. Kaya itong mga ginagawa nila ngayon na intimidation lang to, panakot po ito sa inyo. Huwag kayong matakot ha. Kasi matatakot na kayo mag-post Huwag kayong matakot. Mag-email kayo dyan sa akin, maharlikanetwork@protonmail. Bigyan ko kayo ng advice kung paano natin labanan ito legally. Paano natin mapaganda ng ating mga sarili. Leave it to the expert. Pagdating sa panggigipit, ako lang yon. Ako lang ang vlogger na ginipit nila so far, na ginastusan ng milyon-milyon na pera pondo ng bayan dito sa Amerika para patahimikin ako. And they're not gonna win. Over my alindog. They're not gonna win. Lalaban tayo. Alman at para sa katotohanan. Sabi ng hunghang, sa ganitong pagkakataon niya ay sisilipin ng NBI kung pwedeng pumasok ang mga insidente to sedition na parehong krimen dito sa Pilipinas at sa Amerika. Ako yun! Di ba sabi, papayal daw ako ng inciting to sedition? Julul! Yun ang gusto nilang yun ang gusto nilang mangyari, mga kababayan. Ako yun, sabi niya, bagamat inirespeto ng NBI ang freedom of speech, freedom of expression, ay may hangganan din naman. Alam mo, kayo dyan, ikaw Santiagong Jul, tumanda ka na. Sabay, sanay ka namang gumurgur ng buhay pumapatay ng tao, di ba? Sharpshooter. Ano yan nagbumabaril talaga ng bonggang-bongga. Wala na naman laban-laban ni Maharlika sa mga sanay ng gumurgor ng tao. Ako, nagurgor ko lang, lamok. Di ba, nakamukha ni Lisa na butod na butod yung dugo. Di ba, kung ang lamok, butod na butod yung dugo sa kasisip-sip ng Satanas, punong-puno yung kanyang tiyan sa kasisip-sip ng pera ng bayan. So, I advise you, wag po kayong sa mga palabas na ito, sa mga balitang ito. Ito ay purely intimidation and message sa ating lahat na wag nating i-post ang kabangagan ni Marcos Jr. Ito po ay diktadurya kadiliman na matatakot tayo na magkomentaryo o mag-react. Kaya nga nakakatawa itong mga dilawan lumalaban noon sa Marcos, anti-Marcos, na katulad nila Dilima, ito ay Ontivirus, sila Robredo, ito mga dilawan, Kiko Matching, na ito ay diktadurya na, ito ganyan kadiliman na, pero ngayon tahimik sila. Ito lang ang mensahe. Ang dilawan, pulawan, equals bangagan. Ibig sabihin, they're not for the Filipino people, but for their vested interest. Kung saan komportable sa kanila, at nagbibigay ng pabor ang isang gobyerno ng bangag, tatahimik sila. Kasi pera-pera sila at sila sa personal na interest. Kasi, mga palangga, gusto ko lang i-reiterate sa inyo na ang Maharlika ay hindi politiko. Hindi ako marunong maglaro na kung sinong nakaupo, sinong malapit sa luwag, sa sandok, sa ulan, magkakapera. Dahil nakita nyo naman, malalaking tao po ang lumapit sa akin nung ako ay nandyan sa Pilipinas. Nag-elbow to elbow. Marami yan. Yun ang iba, hindi yun nakikita. Mga private meeting. Para magpalakas kay Lisa Tanas. Para ilapit ko kay Lisa Tanas. Kung pera lang ang gusto ni Maharlika, tangay na, wala na tayo ngayon sa sa pakikipaglaban natin. Anti-Duterte na rin ako ngayon. Kasi you have to defend the kaletsyan Katulad ng iba dyan, mga dugyot nilang
Iba pa, appointee ni Pangulong Duterte. Kasi pera-pera lang. Pero sabi ko nga, pinili kong manindigan laban sa mga bangag. The moment na nalaman ko yung kaletsya nila, nagsalita ko. Kaya huwag tayong magpayag sa intimidation. Huwag tayong pumayag na tatakutin tayo ng isang Lisa Tanas na ginagamit ang pondo ng bayan para mag-party-party sa Amerika at minalas-malas may nategi na kasama nila sa kanilang entourage, then questionable pa rin hanggang ngayon at inaantay natin ang report from the Beverly Hills Police kung mabigyan tayo ng public information tungkol sa investigation o kung ano nangyari doon. So you have to fight, mga palangga. Hindi nating hahayaan na i-intimidate. Ito po ay pagsupil sa atin dahil nakikita nila, my God, all over the Netherlands, nakikita yung kami ng tao. I think magkakaroon ng parade ba dito? I don't know, wala pang schedule talaga. Wala pang plano na konkreto kung anong gagawin namin dito. But ako na ipag-coordinate naman ako. Canada, Norway, Croatia, Germany, America, Antarctica, Ecuador, pati sa Mars. Kung may Pilipino siguro doon, nagpapakitang, sa lahat ng planeta, di ba? Kung saan may Pilipino, talagang nagpapakita ng kanilang suporta kay Pangulong Duterte. When you support someone, hindi yan kayang bilhin eh. Kasi sabi ko nga, nararamdaman yan dito sa puso. Yung mga Pilipino kahapon dito, ramdam mo yung kanilang pagod, hirap, masikante katulad ko kahapon. Di ba? Ang iba, nirarayuma. Anong sabi sa akin? Miss Marlica, yung gano'n, may si tita. Masakit, nagkiang-kiang pa nga si tita. Sabi Ilongga, sabi niya, nagkiang-kiang yung word niya. Ang ko, pero alam ko nandito ka, tsaka supportan ko si PRRD. Sabi pa nga, binulungan pa nga ako. Hindi ka pa pwedeng pumasok doon. Sabi yan ng ganun. At ano may si PRRD, sabi ko. Ako talaga, sabi ko naman, tita, papasok ako doon. Hindi gusto mong ma-technical tayo ng bonggang-bongga. So, I mean, yung love ng tao talaga, iba. You have to attend para ma-feel nyo. Kaya kami dito, sa aking mga Navy SEAL from Antarctica, narentahan ko to from Antarctica. Hindi sila mula Amerika or Pilipinas. Galing sila sa Antarctica. Narentahan ko ng ang binayad ko sa kanila is Kubina. Kubina. So, ayan, alam mo, pag nagkaroon ka ng palangga, your speed. Ganito kami magkakaibigan. Tiyan mo, sinilbihan na naman ako ng Pansit Canton. Ito na naman ang breakfast namin, my God. Hindi kami lumalabas sa restaurant for breakfast. Kasi talagang, grabe, Europa na. Ito na lang. Wala na kasi yung kaibigan naming May kaibigan kasi kaming Imotera nung unang travel namin. Kaya lagi kami nagbe-breakfast sa labas. So ngayon, dahil ito, tipid-tipid kami. So Pansit Canton na lang ang aming favorite. Masarap naman yan. Nakasanayan ko naman pagkain yan. So, kapagka, so ito yun. Ano pa yung question nyo? Ma'am, si Tatay Digong, may tanong kayo kahapon? Mari, pero gusto kong pasalamatan. Oy, King! Yung si King, nag-vlog doon, sabi niya sa akin, Miss Marlica, ako yung nakaka-capture kay Maris Umali nung inano niya si ES Midaldea. Ako yun. Oy, King, thank you. At basta ang dami nyo. Sorry kung isa-isang pasalamatan, but I love you guys. Talagang kinere-kere yung alindog ko. Yung iba doon, talagang nagyaka pa talaga kami. Pero alam nyo, ako naman, hindi naman tayo katulad ng mga Marcos ba na akala nila sila Diyos at hindi mo mahawakan. Cowboy ako. Sabi ko sa mga kaibigan ko, wala lang kasi kaming sasakyan, so nag-Uber kami. Siyempre, I have to take care of myself. Dahil baka may padala in-extract nila ako eh. Yung mga hindi nakapagpa-picture sa akin, ito sisihin nyo itong mga Navy SEAL ko. Sila yung nag-extract sa akin, ayoko pa umuwi. Bakla, sabi gano'n sa akin, umuwi ka na at baka matira ka ng mga dito, mga wala naman tayo, wala kang bodyguard, ganyan na katulad ng mga ng mga Navy SEAL mo sa California. Pero meron naman akong 2 paligid-ligid, 'di ba? Sabi niya, extract na kita. Gusto ko pa magpa-picture. Medyo hapon na rin.
Gustong gusto ko talaga. So, in-extract nila ako ng bonggang-bongga. Pero makikita pa naman tayo eh. Nandito lang naman ako sa Netherlands, Pampanga. O, di ba? And thank you. May mga kaibigan ka nagmamahal sa'yo. At talagang nakakataba ng puso. The same thing na pagmamahal kay Inday. At least man lang, nakita ko yung talagang suporta kay Vice President Sara at kay PRRD. So nakakataba ng, alam mo, sabi ko nga sa kanila, hindi kami nagsisi na nag-fly kami from America kasi historic to mga palangga. Very historical itong nangyayari ngayon sa kay Pangulong Duterte. Parte tayo ng history. Na imagine mo pagising nyo bukas, si Bangag na over D na. Hey, Remy, you're there. Ayun pala yung sinasabi ko, kaibigan. Nagpakita. Wala na kasi kaming Amex eh. Wala na kasi kaming Amex na unlimited yung Amex, kaya hindi kami makapag-breakfast. Baka naman dyan. Ayan, nagpakita yung kaibigan namin na bonggang-bongga. Yung kaibigan namin yan. Ate, mag-breakfast tayo. Bibili tayo. Tapos yung isang tinapay, kunyari isa lang, bibili niya 10. Kaloka yan eh. Anyway, yes, very organic talaga. Hi, Belle. Alam ko baka magselos naman ng isa dyan. At sama natin si Let. Although di naman nanonood yung mga bisi-bisihan. Ngayon sila. Okay. Lumabas na sabi daw, ano daw? Palangga, lumabas sa balita. Lumabas sa balita. Ang sabi daw si VP Sara na mag-resign daw si Marcos, hindi naman si Inday VP nagsabi. Sabi ni Joy, okay, I will answer that. Okay? Thank you, Joy. Okay. Tinwist na naman nila yung balita. Ay, Commander Aguila, mamaya magkita tayo. Ayun, si Commander Aguila, magkita. Text kita palangga after ko mag-yaw-yaw. So, okay. Kikwento ko yung konteksto noon ha. Ang konteksto noon, nagsisigaw yung mga tao. Marcos Bangag, Marcos Bangag, Marcos resign. O ano sabi ni Inday doon? Hindi ako nagsabi niyan. Kayo nagsabi niyan. Alright? Ngayon, may sinabi doon si Inday tungkol sa pagpupulburon. Ang eksakto sinabi ni Inday, at hanapin ko lang, I think nandito yon. Excuse mo. Ang sinabi ng ating Inday ng buhay ko, kaya mo, talagang gusto talaga tayo. Ang dami mga mga gusto talagang gumurgor sa atin, ha? Sabi exactly na sinabi niya. Okay, ito. Yung mga sinasabi ni Inday, yung tungkol kay, ito pala yung isa sa mga sinasabi ni Inday. Ano ba ang pwedeng gawin natin? Ang pwede natin gawin ay i-demand natin o pahukin natin si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Sa mga araw na nandoon siya sa ICC, sabi ni Inday, paulit-ulit niyang sinasabi, kailan mo ako ilalabas dito? Dahil darating ang eleksyon, mayor pa ako ng syudad ng Davao, sabi ni PRRD. Ngayon sabi ni Inday, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Di ba sinabi ni Inday yun? Yan. At sinabi niya sa akin, kung ganyan ang kapalaran ko, then basta lang makauwi ako sa Pilipinas. Kasi, anything could happen. Dahil nga nakita nila, lalo, nagkamali ang Bangag sa pagpakidnap kay Pangulong Duterte. Nakita nila yung pagmamahal kay Pangulong Duterte. Akala kasi nila, once na mapakidnap nila ang Pangulong Duterte, mai-extract nila. Kasi ang nag-extract kay Pangulong Duterte, hindi naman ICC. Kundi yung mga umattend doon sa Senate hearing ni Mang, kundi yung mga jutang gininas, yung Polboronic government, not the ICC. Okay? So ngayon, dahil nga hindi na umubra itong kanilang pagdukot, akala nila tatahimik yung tao. So the ultimate is the gurgur kay Pangulong Duterte. 'Di ba? Sabi ni Inday Sara doon, kaya sabi niya, wag nating tigilan ang panawagan sa ating gobyerno sa Pilipinas at sa lahat ng gobyerno na nakikinig at dito sa ICC na ipaalam sa kanila na mali ginawa kay Pangulong Duterte. At paano ba itama yon? Ibalik nyo sa Pilipinas si PRRD. Sabi niya, ituloy nyo yung kaso, walang problema. Balik nyo lang siya. So yun ang sabi Inday Sara, mga kababayan. So, I mean, ayan ito mga eksena ito. I mean, the ultimate solution of the Bangag is to gurgur us.
Gurgor Maharlika, Gurgor Inday Sara. Let's imagine this. Alam ko pangit, ano? Imagine niyo to. Hindi yun papabayagan ng Diyos. Eto, naisip ko lang. Kunyari napagurgor nila ako. Napagurgor nila si Inday Sara. Napagurgor nila si PRRD. Do you think tatahimik ang taong bayan? Wag na lang ako. Baka naman sabihin niyo pamilya Duterte ako. Wag na lang ako. Pero kasi ako yung linggana. Ako yung kasi yung isa sa mga kampana. 'Di ba? Isa ako sa kampana na ayaw tumigil sa pag-expose. At ito exactly ang gusto nilang gawin, mga kababayan. Patahimikin tayong lahat. Sabi ko nga, ang dami kong mga friends na minsan nag-aalala din sa akin, no? Pero itong mga to, eto bilib ko dito sa kasama ko. Sabi sa akin, bakla, nabasa ko yung Interpol. Sabi niya, pag ginano ka ng Pilipinas, sabi ganun sa akin, sasamahan kita sa kulungan. Sabi ko, hindi ako makukulong ng mga yan. Sabi ko sa kanya, basta no matter what. Sabi niya. Tapos sabi niya, pero totoo. And, diba? Sabi niya ganun. Ano sabi mo, mayroong, ano tawag dito sa LA? Sa LA dito? Ano yun? Military base. Oo. Sabi dito sa akin, hanapin mo nga yung military base. Oo, sabi niya, isasama kita just in case. Sabi ko, paano yun? Hindi mo naman ako kamag-anak or what? Sabi niya, hindi, sasama ka sa loob ng military base. Sabi niya, ililigtas kita, whatever. Ano naman melody ng song? Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa amin pinigay ang isang biyaya na mag-ahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dati laganap pang-api at tusa sa aming mga mahihirap ngunit ikaw ay dumating sagot sa aming mga dalangin muli kaming babangon mabuhay ka Tatay Digong Ama maraming salamat aming mga mata'y minuhulat gawain ng masasamay iyong isiniwalat ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Minamatay niya ako kung iyak ako. Pilipinas muling makikilala at itataas katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani mga ngiti sa labi di mapapawi Breathing though. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Gosh. Irene Oikawa.
Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, oh. Tapos, isa pa. Di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.